Ito yung isa sa paborito kong ulam noong bata pa kami. Ito yung kadalasan na niluluto ng lola ko. Pero ngayon, syempre, since na wala na siya, ay ako na ang nagluluto. Hindi man niya tinuro sa akin kung ano talaga ang eksaktong measurement nito or kung paano ito gawin. At ngayon ay adult na ako at nahihilig talaga ako sa pagluluto. Nako, ngayong araw na ito ay ituturo ko kayo ang lahat ng eksaktong measurement sa paggawa ng rellenong puset. At kanina nga ay pinaghiwalay na natin yung ulo nito, tinanggal natin ang bibig, ink at tiyan. Para mas mapabilis ang pag-chop natin dito ay kailangan gumamit tayo ng food processor or chopper. Dito naman igisa na natin yung garlic, onion at kapag nag-translucent na, ilagay na natin yung ating giniling at habang ito ay hilaw pa, maglagay na tayo ng ating mga pampalasa, paminta at asin, okay na yon. Hintayin lang natin ito magputi-puti at kapag ganito na lang kulay, ilagay na natin yung ating chinap ng ulo ng pusit, carrot, bell pepper, oyster sauce, at again, lutuin natin ito for few minutes. Natural lang na magkaroon ito ng liquid kasi mataas ang high content ng water dito sa ating pusit. So, lutuin lang ito hanggang sa mag-absorb. Mas maganda kung tayo ay nasa high Next, bago natin ito ilagay dito sa kawali, ay dapat ay malamig na yung ating giniling. Ipalaman natin ito. Iwasan na siksikin yung ating palaman dito kasi kapag ito ay niluluto mamaya, ay mag-shrink yung ating pusit. Yung ating measurement ay saktong-sakto lang talaga at may matitira talaga itong giniling dito. Set it aside. Again, kailangan tayong magisa dito ng onion at garlic. Kapag nag-translucent na, ay haluin na natin ito. Malagyan na tayo dito ng bay leaves, tomato paste na 70 grams. At again, para matanggal yung asim nito, kailangan natin ito lutuin for at least 5 minutes. So, itong recipe natin, depende na to sa inyo kung gagayahin nyo o hindi. Pero ito kasi nakalakihan naming ulam dito. Masarap, naging paborito namin magpipinsa at magkakapatid. Pero since medyo may pagkamatamis talaga ito, katulad ng menudo, machado, ay kailangan ay hinay-hinay lang. So, mga once in 4 months to 5 months lang namin ito ginagawa. After 5 minutes, tikman ninyo at timplahan kung naaayon sa panlasa ninyo. Next ay ilalagay na natin itong ating puset. Pero I suggest na huwag ito i-overcook or not more than 7 minutes. Kasi guys, kukunat yung ating puset. At kapag nangyari yun, alam niyo naman kung gaano katigas itong nguyain. Kaya naman ang ginawa ko, tinanggal ko ulit yung ating puset kasi hindi pa ako satisfied sa ating sauce, yung lasa niya according sa niluluto ng lola ko. Pinakuluan ko ulit ito ng 10 minutes, high heat. Again, nilagay ko na ating pusit at pinakuluan ito for another 2 to 3 minutes. O, diba? Ayan ang ulam na talagang nagpapaalala sa aming lola at lolo, syempre. At may isa pa kaming ulam na ang tawag ay lukba. Iyon naman ay karne na para siyang tapa, pero ang meat na gamit ay kabayo. So, next time ay gagawin natin na yun. Again, bye!